Mayong buntag sa tanan. First of all, I want to thank the Lord for this privilege to stand behind this pulpit, to be a minister of His Word aning a congregation. So, kulba. Kay ang congregation yun diri sa pigkarangan, grasya sa Ginoo. Overwhelming ba? Daghan, dako. Pero I thank the Lord nga dili ako ang kapasidad kundi dili iyang kapasidad karong kabuntagon. O nalipay ko, nakadungog ko sa Sunday School. Salamat sa Ginoo, Pastor Lloyd. That is our doctrinal position concerning soteriology. Importante gyud kayo to. No? Importante kayo to. And wala mi nagsabot ha. Wala mi nagsabot, pero ang ako nga preaching this morning is about salvation yapon, the truth about eternal life. Klaro na to unsa ning eternal life kay daghan kayog misconceptions concerning eternal life ug unsa ang biblical nga mga giingon na truth, biblical truth concerning eternal life. So tindog mo palihog kauban sa inyong mga Biblia in 1 John chapter number 5. Kay numdum noon ko tong conference ba nga nagsunod og wali og Hosea. Same og verses. Karon kay nalakbitan lang ni Pastor Lloyd. 1 John chapter 5, 11 to 13. 1 John 5, 11 to 13. Kung naana mo, say amen. Ako sa 11, kamo sa 12, and so on, magdungan ta sa 13. Ang Biblia nagkanayon, and this is the record that God hath given unto us eternal life, and this life is in His Son. In verse number 12. In verse number 13, all together now. These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe in the name of the Son of God. Kanimo mahigog maon lang itong amahan. Akong gina-commit nimo karong kabuntagon. Akong ginahatag nimo diha karon kabuntagon Ginoo ang pagwali. Ginoo, tagay kami langit ng kaalam. Aron matag-usa ka na mo, masabtan sa pinakayano nga pagi mo pulong. Bisan pa man, dear Holy Spirit, convict the hearts of everyone. Abraham matag kasing-kasing og una-huna, Ginoo. Bisan pa man, Ginoo, anoint me your words, guide me as I utter it. Ug ayaw tuguti nga nay unod mapasigarbo karong kabuntagon apan ang imong ngalan lamang ang mahimaya. Ginadayeg pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Lingkod ka mo palihog. The truth about eternal life. Anong that truth man kay daghan og misconceptions concerning eternal life. Unahon nato ni misconceptions be, no? Usa sa misconception about eternal life is dili na mamatay. Nagsulwining me nana kay kinabuhing way katapusan di ay, kung nana. Kay mo may saad sa Ginoo. Yag lubaon ta ka, di na ka mamatay. Kung awa lang tayo lubay. Mamatay man gyapon ta. Ang ilang magunguna-una, kung moingon tag eternal life, is glorified body na. No, itapik na to na niya kanang threefold salvation. Saved from the penalty of sin, saved from the power of sin, and saved from the presence of sin. O ang ilang buot ginapasabot is the salvation from the presence of sin, and that is glorification. That is in the future. Tagaan ka glorified body sa Ginoo, perpekto nga lawas nga dili magsakit, dili na malata, dili na madunot, dili na makasala. And that is in the future. Kung mag-ingon gani tag eternal life, wala na nagpasabot og glorified body. Ang ato bang kalag dili eternal. Eternal ang atong kalag ug ang gisgutan nga kaluwasan diri dili kaluwasan sa lawas apan kaluwasan sa atong kalag. Therefore, ang ilang pangagpas nga ang kining eternal life is for the glorification sayop sila. Kaya ang eternal life is for our soul, the salvation of soul, not for the salvation of our physical body. Ikaduha nga misconception dia is tuan na sa langit. Na nakikinabuhing way katapusan, asa man kagapuyo karon diri sa kalibutan, awa pa man ka sa langit, so wa pa kay kinabuhing way katapusan.
Dili lagi ni glorification. Physical body man na ang kanang glorification. Ang atong gisgutan is eternal life, kaluwasan sa atong kalagikan sa linaw nga kalayo sa impyerno. Ang problema nila, ginasagol-sagol nila ang duha ka view. Dili na pwede sagulon. Palitan, mukhaon kag mara, mukhaon kag langka, unsay labas nimo? 5 ka minuto dito sa comfort room. Di mo na pwede isagol ang duha. Just like kining justification by faith in the sight of God and justification by works in the sight of man, di na nimo pwede bulagon. Di na nimo pwede nga isagol, bulagon yun na siya. Kaya kining works is the result of your faith. Not the prerequisite of salvation, but the result of your salvation. Kini pong sanctification. Sanctification positional by faith in Christ. Gimension ni Pastor Lloyd kanya, Hebrews chapter 10, verses 10 to 18. Makita niyo diya. You are declared holy because of your faith in the Lord Jesus Christ. Pero nganong niingon man si Pablo nga, be holy for I am holy, saith the Lord of hosts. Nganong gi-quote man na niya nga words ni Moses. It is because na ay sanctification experiential. Unsa man na, in our daily living. Sa atong pagbasag Biblia, sa atong pagampo, sa atong pagkinabuhing Kristohanon. So kana siyang sanctification positional, walay problema sa pagtuo, pero kining sanctification experiential, kinahanglan ka muhimo. And kining duha ka butang, dili ni sila pareho, distinct na naay distinction aning duha, but it is inseparable. Nganong inseparable man? Kay kung tinuod ka nga gibalaan, pinaagi sa pagtuo, muhimo gyud ka og maayo. And that is our doctrinal position. Ang problema sa uban, mo na ang problema kung wala hermeneutics. Pasalamat na kabalot ako sa hermeneutics. We know the principles in studying our Bible. Kaya kung wala bitaw na, karanrakas yun tanan. O karanrakas yun tanan, magsagol-sagol na. Now, unsa itong misconception? Una, dili na mamatay. Ikaduha, tuwa na sa langit. Ikatulo, nga misconception, ang kinabuhing way katapusan, maangkonan kanang imo na siyang kinahanglan nimong haguan. To tell you, lahi ang eternal life sa crown of life. Dili na sila pareho. James 1:12, ang crown of life, if you endure temptation, that is by works. Eternal life, Romans 6:23, kana siya, gasa na sa Dios, gift na sa Dios. Gift is not the same as the reward. Faith is not the same sa work. Dili na pareho. O sa gani ang reward na ang kuna nimo kay na kay gihimo. Kumayon ka og gift, gihatag na sa imuha freely, imo lang gidawat. Eternal life is not crown of life. Mo na mo ingon ng uban, mula hutay gyud ta kay aron gantihan tag kinabuhing dayon, sayop na. Dili ganti ang kinabuhing dayon. That is a gift. Suko ka, pastor. Hindi, nagpapaliwanag lang. No? This is point number 1. The truth about eternal life, maangko na ni mo, samtang buhi pa. Ano ba? 1 John chapter 5, 11 to 13. Sige nga sa Biblia. And this is the record. Sabi saya ni, o kini ang pamatuod. Ano na pamatuod man ang record, no? Lahi siguro nga kuan ba, drive niya sa iyang phrase. And this is the record that God hath given us, to us eternal life. Sabi saya ni, nga ang Dios naghatag na kanato o kinabuhing dayon. Kung may tagnag, unsa man na? Unsa man ang tense? Past, present, or future? Nag. Hello? Past tense na. Buhi pa sila, naana sila kinabuhing dayon. Buhi pa sila. Nagsulat si John. Siyempre kung nagsulat, buhi yun na. Nagsulat yun siya. Naabay patay makasulat. Simple logic ba? Ang nagbasa, buhi po na. Lisod po na magbasa katong patay. So ang nagsulat o ang gisulatan, puro buhi. Nga kamo aduna na kinabuhing walay katapusan. Sa lagton nga istorya, buhi pa sila. Naana sila kinabuhing walay katapusan. Unsaon pagtuo sa taong patay.
So kung ang taong patay di na makatuo, therefore, wala na'y kinabuhing way katapusan nga iyang maangkunan. Threefold salvation. Gisgutan na ito ganyan. Saved from the penalty of sin in hell. That is justification. Oh. Pila day ka salvation ng gingon sa Biblia, Pastor? As far as the Bible is concerned, na 5. Saved from the penalty of sin in hell, justification. Saved from the power of sin, sanctification. Saved from the presence of sin, glorification. Physical salvation, kanang gingon sa Matthew 24:11-13. Nga mutuo kag mulahutay para ka maluwas, that is not salvation from the penalty of sin in hell, but that is physical salvation. O kaning gingon ni Peter in 1 Peter chapter 3 in verse number 21, nga always na nila ginamiskot, nga ilang pamatudod nga ang bautismo daw kuno makaluwas. Can you please flash diri sa atong monitor? 1 Peter chapter 3 verse number 21. I just want to explain this thoroughly. Kajot lang gyud kayo. The like figure whereunto even baptism that also now save us. Murad tinuod, no? Without hermeneutics, magbasa ka ani, murad tinuod. Makaluwas ang bautismo, nagingon, no? Baptism that also now save us. Basaha pa dayon. Not the putting away of the filth of the flesh. Unsa man ang putting away of the filth of the flesh, that is justification. Giugasan ka sa sala, gideklarar ka nga tarong pinaagi sa imong pagtuo kay Kristo. That is justification. O sa may giingon dra, not the putting away of the filth of the flesh, but pasabot, dili justification. Dili kaluwasan. But dili kaluwasan sa silot sa kalayo sa impyerno, but the answer of good conscience towards God. Sa laktod nga istorya, that is saved from bad conscience, dili from the penalty of sin in hell. Karon, og ato na ipamugos, moingon sila, bautismo, kaya unsa po na nga bautismo? Na may baptism of fire, baptism of Holy Spirit, o baptism of water baptism. Kung ilan na ipamugos, unsa man po na nga baptism? Wala man po indicate niya, ilang i-claim nga water baptism na. How come? Tungod sa Greek word nga baptizo. Wala sila kabalo nga ang baptizo interchangeably ginagamit na siya sa baptism of the Holy Spirit and baptism of water. So using critical text criticism, dili na siya ma-find out unsa na nga baptism. Hangir sila diha. Kaya wala nag-indicate diha. So dili kinila na mapugos nga water baptism na. O kung tanaw ni mo ang next phrase, nagpamatuod yun na nga dili na justification, saved from the penalty of sin in hell, tungod kay not the putting away the filth of the flesh. That is saved from bad conscience. So kinahanglan himay-himayon yun na to, no? Ang mga bersikulo. Daghan ra ba karon bisan baptist na mga reform baptist, mga hyper dispensationalist. Daghan na kayo sila. Kinahanglan magtuon gyud ta sa atong doctrinal stance, magtuon ta sa Biblia. Now, unsa ito na saved from the penalty of sin in hell, that is justification. So unsa paagi man na pastor? Romans chapter 5 and verse number 1, no? Tugod sa imong pagtuo, no? Gipagkamatarong ka, pinaagi sa pagtuon nimo diha kay Kristo. Kaning saved from the power of sin, this is sanctification. Ano makahimo magtarong ba? Kaya nga itong nature makasasala magyud ta. Kisa may makapasalig diri, maka-straight og tinarong isa ka adlaw nga wa gyud sala nga mahimo. Wala eh. Kita makasasala agad ta. Bisan og luwas ta, nay panahon masuko ta eh. Nay panahon muulbo gyud ta. Nay panahon nga magkaranrakas gyud ta. Mo na ang role sa Holy Spirit nga magpugong nato. Kabalo mo nga ng righteousness of Christ nga giingon sa Romans chapter 3:21-24 na gisulob sa tuwa, gikupo sa tuwa. Tungod ni ana. Kay makasasala ta. Nganong nakahimo tag maayo, nganong makabugong ta? Tungod sa Holy Spirit, dili tungod sa atong kabuutan. Brother Emmet, can you please come here, Brother Emmet? Come here. Hello. Ingani ang hulagway sa sanctificate. Gi-sanctified ka ba? Side kanang positional o kanang experiential ale. For example, kini ang usa ka makasasala, ako may dako-dako nimo. Binta to si Juniors kaysa akong atubangan unta to gamay-gamay man kadiri ka sa akong luyo. Ana.
Pananglitan kini ang makasasala. Nituo siya kay Kristo. Giingon dira sa Romans 3:21-24 ang pagkamatarong ni Kristo mo'y gisulob sa iya. Mo'y iyang naangkunan. For example, ako ang pagkamatarong ni Kristo. Kinsa ang inyong makita karon, ang iyang pagkamakasasala o ang pagkamatarong ni Kristo? Ang inyong makita ang pagkamatarong ni Kristo. Mao na siya, the first is justification, diba? Nahimo tang tarong at ubangan sa Dios kaya makita sa Ginoo nato ang kaayo ni Kristo nga naa nato. Adili ang atong pagkamakasasala. Now, kining atong flesh mugimok ni moana niyo mangamay. Ang atong karaang kinaiya moana usayo mangamay ba? Hello. Mugawas? Mula paggawas sa karaang kinaiya anaon na sa Holy Spirit oh. Pagpuyo ba? Usahay, musilip-silip, pag inidriyo, musilip, ana. Ayaw na laging silip ba? Unay purpose sa Holy Spirit. Salamat, Brother Emit. Nga na makahimo kag tarong, dili tungod sa imong pagkabuutan, tungod na sa Holy Spirit. Igso, nigala, wag itarong na to eh. Wag itarong na to, tinood lang. Nagrasihan rin tanan. O ganay tinuod. Sa diyang sa Bible School pa ko, binodi ko ka-graduate yun. Kaya namdum mo atong wali ni Pastor Yog ni Pastor Tuper nga isa katuig na wala. Katong duta. Namdum mo ato. Kabalo mo sa istorya ato nga nung niwali tong duta. Istorya gan ako no? Demonstration of grace ba? Ang naay-computeran diri sa tubod sa una, si John Paul Raman nga Katedral o kining diri sa Julis, pasulod. Isgot-isgot, ragod mi sa babaw nga, uy, kuan day ka, kanang karaan day ka nga gamer di ay, before ka nag-Bible school, ana sa istorya na may ba? Oo, kadua mig duta. Awa na, ginagitay na mi. O sige, pila mo diya, tulupod mi diri. Saman, 3-3 ta, awa na, gama na. Adto ni Miss Julis, kaysa Julis, naman ito town center dito, pasulod, na computer, di man ito makita dito. Wala na, 3-3 na may duta. Pag uli na mo, okay na to, kay tag-2 ka oras na to. Naungo naman. Nag-open time namin, tag 5 hours na. Di na makontento kisa kadulaan. Gisugo man ni Pastor Tuper si Pastor RJ magpanday og koral. Tumpag bitaw ng koral ang ginugoy garibil ba. Pagkatumpag sa koral, tuan namin dito. So nangita na si Pastor Tuper kay Pastor RJ. Kaya natumpag ang koral ngayang gipanday. Ato ara. Pagbalik na mo, kay Pastor Tuper, na hospital man tugikan, may kabalo nga muuli di ay. Lami pa kay pagkaplano. Ang isa, diretso kusina, ang isa, dito agi pikas, ako dito agi luyo. Gahulat na des Pastor Tuper dito sa ubos di ay. Amoy kan. Awa, nagikalimod, gaduta mi Pastor. Kapilan nyo gihimo, kadaghan na Pastor, kadaghan na di ay. Uli, desisyon, uli ko, ulion ko. Grabe hinang yun akong Pastor Tuper yun. Grasya sa Ginoo, nakagraduate ra gyud ko. Ug wa ko ga-expect nga magpastor ko. Tinuod lang yun. Hesitant kay ko. Tawag si Pastor Tuper, gikan mi Congress sa Cebu, ingon siya, Koy, kanang dito mo sa CI, Kamon Jason. Ako, Pastor, daghan yung pioneering sa babaw. Reluctant yung kay ko. Hesitant kay umato dito. Ingon mo Pastor Tuper, upat lang mo kabulan dito. Sige, upat ra kabulan bitaw. Nya dili ko gusto mo lakaw kay mao pagsugod na ko panguyab kay Regine. Unya, kuan gud mi nanguyab ato. Nay taga ilahan ng uyab, diri pod duha mi. Nya isa ka Bible student ato, bintat ang Bible student kay di man to kapagan kay Bible student pa man. Pero ang katong staff di kay masilbi kay to ako dito nya isa ka staff na diri gansige ko eh. Gansige ko. Dili kyo ko. Pastor Tuper, upat lang kabulan. Tukoy ito, upat kabulan. Pag upat kabulan, dala na ako diri ang Recourse and Finance sa church, pati ang remaining cash. Ako, Pastor, iuli na nako. Tapos dugangig 2 kabulan, nakasal na lang mi. Abot dito. Na ay mga kakulian. Ay mga panang gusto naging kumundang. Pag abot og 1 year and 8 months, kitagahan mo kong authority to baptize ni Pastor eh. Para diri gyud ko. Nung napastor ko ba nga aksidente ba? Tuo mo ana?
Aksidente para sa kuha, pero plano dito sa Ginoo. Gikan sa nagdulag-duta, gikan sa kung sa kuan pa kanang ang mga suod man ko mga men. Nya nami termino ba kanang palho ba ana? Gikan sa pagkapalho ba, nagdulag-duta, palhoon kayo. Na pastor ra gyud, wa ko gadahom. Every time mahinumduman ako na. Wag mo tulo akong luha ba magaingon ko salamat kayo Ginoo sa imong grasya. Ang kato akong istorya, that is the process of sanctification. Kana bitong tao nga gusto magbag-o, wala lang kabaloon saon kay wala siya Kristo, lisod na. Ang tao kung nakadawat na kay Kristo, dili na abot pasabot isa ka ana, nabag-o pod na. It is a process. Akong transition duha ka tuig to tell you, grabe akong struggle. Lisod. Dili ta makaingon nga dili na luwas kay wala siya bunga sa maayong buhat niya. Dili pud ta ka judge kay basin day pareho may transition dugay. Pero one thing is for sure, kung tinuod ng aluwas, pag abot na sa unahan, na gitawag nga transformation. Ma-transform gid ang kinabuhi. Oh. Unsa man pastor, gikan sa aliwas may mong tao dili. Di man ta nagisgot sa inyong kaliwat. Kana bang kuan ba? Kanang mausab gyud ang kinabuhi ba? A total reform nga ginatawag. So, igsoon higala kaning save from the penalty of sin, saved from the power of sin, diri na sa kalibutan mahitabo. Sa dihang buhi pata. Kining glorification, saved from the presence of sin, this is in the future. Nga kung naiapan sa atong lawas, kada Pastor Mark, no, magkantsawanay mo ito, sige lang mig, pag abot sa glorification mig, kanay mong pungkol, maulian mo na. Pungkol man to sa Pastor Mark, bas batoy ba? Pungkol man to yan diri. So sige lang mig, pag abot sa glorification, maulian lagi na, makumplito ra na. Nya ako kay high blood man ko. So, sige lang kay kana pong imong mig, muwaan na imong high blood mig. Di lang ta maghisgot kay kanunoy na ba kanunoy. Kumplito mo gud niya mong batch. Puro minay mga apan. Oh, naagid mi mga apan. I miss Harold, migo na mo to. Ako na lang siya sa langit. Now, threefold salvation. Saved from the penalty of sin, justification. Saved from the presence of sin, from the power of sin, sanctification. Saved from the presence of sin, glorification. So that is the threefold salvation. Then, diri ta, present possession. Ang kining giingon diri, nga kamu aduna na kinabuhing walay katapusan, this is a present possession. Imo nang maangkunan sa dihang mutuo ka kay Kristo. Dili na future, no? Dili na siya na in the near future or 5 minutes later, dili. The moment you believe in the Lord Jesus Christ, naangkunan po nimo ang eternal life. No? That is the present possession. Asa man nato na makita pa, so first ang nagsulat si John, buhi siya, di ba? Ikaduha, ang gisulatan, ang 12 tribes scattered abroad, the brethren, ang mga luwas. Now, gusto lang po na ako na-emphasize kaya ang mga hyper-dispensationalist, ilan ning i-invalidate nga verse. Nga naman, kaya ang ilang ingon yun, nga ang kanang para sa Hudiyo, ang para sa Hintil, which is, naagyo general application sa Bible, nga para sa Hudiyo gistorya, pero applicable, implied sa mga Hintil. Na siya. So now, dirita magsugod sa transition from the Old Covenant to the New Covenant. Ang Old Covenant sa panahon ni Kristo, nahuman ang Old Covenant pagkayab ni Kristo. Nagsugod ang New Covenant pag naog sa Holy Spirit. Ano siya. So, pagkayab ni Kristo, wala pa ang Holy Spirit, kay inikayab niya, ayapan man niya hatag ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit mao man ang comforter. So, ang mga nagtuo, nga buhi, pagikan sa kang Kristo, nakasaksi pagkayab ni Kristo o pagkunsad sa balang Espiritu, sila to iniagi o transition. So, ang baptism of Holy Spirit sa ilang panahon, katong outpouring of the Holy Spirit sa Pentecost. Dili to church establishment, kundi outpouring of the Holy Spirit to siya. So, ang baptism of Holy Spirit sa ilaha, nga niagi sa transition, katutong outpouring of the Holy Spirit, nag-indwell ang Holy Spirit sa ilaha. Kaya wala naman si Christ, nahuman naman ang Old Covenant. Sa Old Testament, ang Holy Spirit come and go.
Dili mo indwell. Pag-abot karon, pagkayap ni Kristo, ni kunsad ang balang Espiritu, indwelling na ang Holy Spirit. Musulod na siya sa usa ka Kristohanon nga naman kay siya ang silyo, Ephesians 1:13. Human ikaw nito o ikaw gisilyuhan niya ang balang Espiritu sa promisa. So ang Holy Spirit ang silyo nga naa nimo. Nag-indwell siya sa imuha karon sa panahon nila nga niaging transition, ang outpouring of the Holy Spirit mao na siya ang baptism of the Holy Spirit. Sa atong panahon, ang baptism of Holy Spirit, the moment you believe on the Lord Jesus Christ, nag-indwell ang Holy Spirit nimo. And that is the baptism of the Holy Spirit. Bot pasabot kasiguruhan sa kaluwasan. Luwas gyud ta. Kaya ang silyo ang balang Espiritu. Dili mawala ang kaluwasan. Suko ka, pastor? Hindi. Paliwanag lang tayo. No? Karon, katong mga Hudiyo nga nitoo, nga nikayab na si Kristo, asa man to sila nabilong? Nabilong sila sa New Covenant, dili sa Old Covenant. So, bot pasabot, ang mga nagtuo nga Hudiyo og Hintil, ang kining book of John is not only addressing to the Jews, but that is the general application implied to the Gentiles also, kay under sila sa New Covenant. O saon man imo ang uban mga hyper-dispensationalist, wagid sa hulog. Dili na ng John 1:12 kaysa mga Hudiyo na. John 1:12 is a general application implied to the Gentiles. John 3:16 is a general application implied to the Gentiles. Whosoever that believeth in Him should not perish but have everlasting life. Whosoever gani, walay pili. Wagi sila kasabot unsa nang gitawag nga Old and New Covenant. Iyaw mo na. Karon daghan na kayong kulto. Bisan Baptist, di na mao ang soteriology. Muna nga magtuon yun ta. Tuon yun ta. Amen? This is a present possession. Naangkon na nila, nga buhi pa sila. No? Ikatulo, conclusive assurance or absolute assurance. Pananglitan kini kyupon ni paingon og manginasa, kyupon ni sa free meal sa manginasal. Pananglitan lang ba? Makaon na ba nako ni? For example, kyupon ni, meal kyupon sa manginasal, makaon na ba nako ni? Dili, papel man ni. Maadto ko sa manginasal, ihatag nako ni sa teller, unsa bay tawag ana sa cashier na unsa ba? Ma'am, nakoy kyupon, pailisdan nako pagkaon. So ang coupon, lisdag pagkaon, di sir ka mo, kaon. Eternal life, assurance na siya. Absolute assurance, di pa ni mo na magamit. Karon buhi pa man ka. Pero ang kasiguruhan nga imong kalag, dili mo atong impyerno, siguro na na. Ang coupon, wala pagas manginasal, pero muadto ka dito, siguro gyud ka makakaon, kaya naman kay coupon. Ang eternal life, kasiguruhan na siya nga malangit gyud ka. Kini bitaw dili mo tuo nga ang kaluwasan bitaw pinaagi sa pagtuo. Always ginakong pangutana nila unsa man na eternal life. Bisan ng grade 1 makatubag eternal life that is for eternity, dili na siya maputol. Dili temporal, dili provisionary life, dili putol-putol, dili mawala kay eternal man. Unya nganong sa ila mawala man kaluwasan? Dili to eternal life. Og labaw sa tanan. Pangutanaw ni magluwas pa, dili po makatubag kung luwas pa gyud. Luwas ka, dili. Kunya mo ingon ka nga mawala ang kaluwasan, nga di man kaluwas, unsay mawala nimo? Simple logic. Pananglitan ba? Pananglitan mate, mangayo ka tubig na kumit, nya wala ko'y tubig, makahatag ko nimo tubig? Unsaon nimo pagwala sa usa ka butang nga wala? Ihabag na sila no? Moingon nga mawala ang kaluwasan niya, wala mang gyud pud tuod na luwas. Unsay mawala nila? Yaw mo na. Grabe nga pangilad lang gyud ba? Wala eh. Mo na makasiguro tag eternal life sa buhi pata. Dili sa patay. Kaduha, maangko na nimo pinaagi sa pagtuo. Wala gilain diha. Bali-baliw ni mo na Biblia, wala gigiingon diha nga
nga ang paghimog maayo mo oy hinungdan nga makaangkon kag eternal life. Mingon sila in a book of James chapter 2 in verse number 12 down to number 26. Yes, naana sa Biblia pero wala na naghisgot og salvation, naghisgot na Christian living. Ang giingon dira ipakita ang imong pagtuo pinaagi sa imong buhat. Wala nag-ingon dira pagbuhat og maayo para ka maluwas. Ang giingon dira ni James ipakita ang imong pagtuo pinaagi sa buhat. Wala gi isa ka verse nag-ingon nga paghimog maayo para ka maluwas dira sa James. Mudagan na po sila Philippians chapter 2 in verse number 12. Nga work out your own salvation. Work out is different from work for. Kung mag-work out day ka, for example, mag-work out ka dan, buot pasabot, wala ba kay muscle? Nag-work out ka, kay ipabulk or ipakat ni mo yung muscle. Dili, buot pasabot nga wala kay muscle. Work out for your own salvation. Work out your own salvation, buot pasabot, ipakita ang bunga sa imong kaluwasan. Lahi ang work for your own salvation sa work out your own salvation. Kalayuan na sa grammar. May nga na ka-importante ang grammatical interpretation, synthetical analysis. Importante kayo na. No? Then, mo na ito itong kisigutan, eternal life is a gift, not a reward. In Romans 6:23. No? Eternal life is the will of the Father for the believers to possess. Mo na yung kabubuton sa amahan sa mga magtotoo nga ilang mangkunan ng eternal life. Can you please put in a screen John chapter 6 in verse number 47. Ayaw na ng 40 kay. The will of the Father is gone man. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath. Nayoban, mangutana, naabay bersikulo nga si Kristo mismo nagingon. Nga ang mutuon niya na ay kinabuhing may katapusan. Kaklaro ani, si Kristo may gaingon ani. Hindi dayon sa man ni. O sa gaingon ni Kristo dira, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Si Kristo gaingon na. Mamakak si Kristo? Kaklaro na. Si Kristo mismo ang gaingon na. Nga kumuto kaniya na kay kinabuhing walay katapusan. Dagan pa yung mga verse in the book of John. John is the heart of the Bible. No? Ang tanan nga gikinahanglan nimo mahitungod sa kaluwasan na sa book of John and then gisuportahan sa book of Romans. Nindot juga kayo, no? Grasya ra gid sa Ginoo ang tanan. Eternal life is the will of the Father for the believers to possess. Mao na siya ang will sa langit ng amahan nga imong maangkonan, ang kinabuhing walay katapusan. Pangutana na karon nakangko na ba mo ana? Oh? No. Ang kining eternal life dili nimo wala. Dili mo wala. Sa ngalan pa lang nga eternal, di na gina maputol. Dili temporal, dili provisionary life, dili putol, dili mawala. John 10:29. My sheep hear my voice and I know them and they follow me and they shall never perish. They shall never perish. That means you will not be in the status of damnation. Dili nakahukman sa silot sa kalayo sa impyerno. Shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. Saan na sa Ginoo ang nagunit sa kaluwasan si Kristo Jesus o ang langit ng amahan? Walay makahilo na. Wala. Dili mawala ang kaluwasan. Tanan nga naghisgot nga mawala ang kaluwasan, musangko lang gyud sila kini nga pangutana. Akong ginaingon pirmi. Is Christ enough for salvation? Yes. So nganong mohimo pa man ka if Christ is enough? Diba? What is eternal life? Walay katapusan. Nganong mawala man kung walay katapusan? Kana lang nga pangutana, madibang tanan nilang argumento. Salamat sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo. So makaangkon kag eternal life, pinaagi gyud sa
tuo. Diha kang Kristo. Katulo, maangkunan nimo aron naangkunan nimo aron imuha pud ipaambit sa uban. That is eternal life. Ayaw tuguti nga magpabili na nimo. Ayaw. Ipaambit na sa uban kay mao nay kabubuton sa Ginoo. Nga mga magtuo adunay kinabuhing walay katapusan. That is the will of the Father. Unsa man to ang imong ipaambit? In Acts chapter 26, 1-28, we don't have much time. Ako na lang ikuha na istorya. Mo ni panahon nga si Paul nakigatubang kay King Agrippa ug iyang gisaysay ang iyang testimony paano siya naluwas. Gisaysay ni Pablo kay King Agrippa sa unsang paagi siya nakaangkon sa kaluwasan. Pero kung imo biton tanahon, si King Agrippa hapit ra gyud maluwas. Ingon siya, "Thou persuadest me to be a Christian." Sa tuwa pa, Paul, hapit gyud ko nimo madani. "Thou persuadest me to be a Christian," pero wa gyud siya maluwas. Hapit lang. Unsa may gi-share ni Pablo? Ang gi-share ni Pablo is the gospel of Christ unto salvation. Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." The power of God unto salvation is the gospel of Christ, not good works. It's the gospel of Christ, not baptism. It's the gospel of Christ, not church membership. It's the gospel of Christ. Wala na ilain. O kung sa man ang gospel of Christ nga ginaingon dra in 1 Corinthians 15:1-4, that is Christ's death according to the scripture, burial and resurrection according to the scripture. Asa ang baptism sa gospel? Wala. Asa ang good works sa gospel? Wala. Asa man ang ginatawag nga church membership sa gospel? Wala. Therefore, wala gyud nang mga butanga in terms of the power of God unto salvation. Only the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. And that is the finished work of Christ, not our works. Wala tay ambag sa kaluwasan. Mo na klaro nga giingon sa Biblia. Igsoon, higala. It is because of Christ. Maulaw gyud ta kang Kristo. Ulaw ta kay Kristo. No? Nabalik naman ni I cannot be lost, no? Church, dili man but pasabot og mga lagad is full time na. Pwede ka mga lagad nga katrabaho ka. Pwede ka mga lagad yung eskwela ka. Pwede ka mga lagad kung asa ka gibutang sa Ginoo. Ang pagpaghatag og tracts, wala na siya nag-required og degree holder ka. Nahatag kag tracts bisan bata, pwede na. Sa imong eskwelahan, sa imong trabahoan. Ang kanang pag-soul-winning, wala na nag-required og graduate baka og BS Theology, graduate baka Bible School. Kung unsa ka giluwas sa Ginoo, sa unsang paagi ka nakaangkon sa kaluwasan, mo na paambit sa uban. Paambit sa uban. The harvest truly is plenteous, but the laborers are in love. Mong wala nang gawas kay in love. The harvest truly is plenteous, but the laborers are in love. Nabisi na sa love life. Now, dapat the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kabalo mo sa pinaka-una o ulahi nga prayer request ni Jesus Christ. And I pray that the Lord of the harvest will send more laborers. What if imo nang kaliwat wala na luwas? What if imo nang parente wala na luwas? What if imo nang best friend wala na luwas? What if imong pinakasuod nga higala wala na luwas? O niya ikaw nakabalo ka unsay kaluwasan?
Sa diyang si Jeremiah gitawag sa Ginoo, ingon siya, I cannot speak for I'm a child. Sa diyang si Moses gitawag sa Ginoo, I am not eloquent. Sa diyang si Isaiah gipanugdungugan lang, Isaiah, unya kinsa man atong ipadala? O sa ingon ni Isaiah, Lord, here am I, send me. Ako ang ipadala nga magwali sa ilaha. Ako ang ipadala nga magsulwining sa ilaha. Ako ang ipadala nga magpasabot nila nga naay kaluwasan samtang buhi pa sila. Dili bot pasabot nga kung magsulwining ka full time na ka. Dili. Pwede ka magsulwining. Mabata, may estudyante, matrabahante. Wala na nag-require og degree course. So, nigala. I just want to put the burden in your heart concerning the souls of men. Ayaw tuguti nga wala kay soul winning. Ayaw tuguti nga isa kasi man na mulabay nga wala kay soul winning. Ayaw tuguti. Usa ka pabor nga ihatag sa Ginoo nimo. Nga kini. Kung nakay bunga magpabilin, unsay imong gipangayo sa Dios, iyahan ang ihatag. Pero that is under His sovereignty, depende pa na siyang kabubuton. Under man na siyang kabubuton. Pero at least natay pabor ba? Kung nakay bunga nga nagpabilin, bago sa Ginoo pagampo. Na unsaon man na nimo kung mamunga kung di ka mulakaw. Unsaon nimo pagbunga kung dili ka masulwining. Unsaon nimo pagbunga kung dili ka ma-discipleship. Then kung dili ka mulakaw, dili ka ma-discipleship, dili ka masulwining, wala kay bunga. So, unsaon man na nimo. Ya kung mag full time ka tapos magpastor ka kasi walihan nimo ni ka Sunday. And above all, precious kayo ang kalag-atubangan sa Ginoo. Mao gani importante. Dapat ibutang na to sa atong kasing-kasing ba, kabugaton sa kalag. I will end in this story. Magtiayon nga nagminyo sila for 70 years. Ilang edad? 90 na. No, imagine nimo 70 years nga magtiayon. Namatay ang laki, then ang nabilin ang babae. Tapos, ang ilang anak ang kamanghuran, concern sa siyang mama, iyang gipalitan og pikoy. Kailan mo pikoy? Kana bang parot nga may istorya ba? Nga siya palitan ako si mama ni para malingaw siya na siya katabi. Kaya mama raman usa dito sa ilang balay. Minyo na po tibo ang iyang tanan anak. Palitan niya pikoy, ang pikoy 70,000. May istorya na yun, mutubag na. Makigtabi na ba? Makigtabi na sa tao ang pikoy. Palit niya 70,000 ang pikoy, iyang gipadala dito sa ilaha. Gisip. Pag-abot dito, kanang daday nga moabot na tawag din siya sa iyang mama, ma, nag-order biya ko pikoy ma, malingaw ka ba? Niabot na ba? Ang siya nga, nak, lami kayo akong giadubo. Unsa ang purpose sa pikoy? Di ba ang purpose sa pikoy para malingaw iyang mama? Ang nahitabo, giadobo sa iyang 70,000, kulang pa isa kakananan. Usahay ingunan ang Kristohanon ba? Mawala ang atong purpose. Church, serve your purpose. Serve your purpose samtang naa ka diri sa kalibutan. Ulabay ra biya ta. Labay ra ta. Serve your purpose. Pangabig og kalag, tudlo og bata. Butang gid sa imong kasing-kasing na. Pero una sa tanan dapat maluwas gyud ka. Maluwas gyud ka. Every head bow, eyes closed. Kanimo mahigugmaon langit ng Amahan. Salamat o Dios sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord bisan pa man sa mga pulong karon nga nawali Ginoo. Salamat Lord bisan pa man sa matag-usa nga naa diri naminaw sa imong pulong. I do pray, Father,
Ikaw Ginoo magasilyo ato nga mga pulong sa ilang mga kasing-kasing ug unahuna. Nga dili ilang tama nakabalo sila sa doktrina sa kaluwasan apan sila pod mismo naka-experience gyud sa kaluwasan Ginoo. Nga sila pod o Dios nakasiguro gyud nga langit padulong ang ilang kalaghuman sa kamatayon. O Ginoo, human sila nga nakasure sa salvation. Ibutang ang burden sa ilang kasing-kasing. Nga dili lang sila ang kinahanglan maluwas apan Ginoo ang ilang pamilya, ang ilang higala, ang ilang kaigsuunan. Ang tanan Ginoo nga dapat ilang masangyawan aron makaangkon sa kaluwasan. And Lord, kung naaman diri karon, wala pa kasiguro nga langit padulong ang iyang kalaghuman sa kamatayon, tanduga siya Ginoo, maluoy ka. Ayaw tuguti o Dios nga nay usa kalag nga mogawas niining tigumanan nga dili makaangkon sa kaluwasan Ginoo. Ayaw tuguti o Dios nga nay usa ka kalag nga dili pagyud makasiguro nga mogawas ani karong four corners of this building. Pagig-istorya o Dios sa imong katawhan. Samtang gaduko ka sa imong ulo gapiyong ka sa imong mata, walay maglingi-lingi. Tindog ka mo palihog. Tindog ka mo palihog. Padayon mo piyong sa inyong ulo. Piyong sa inyong mata, duko sa inyong ulo. Kung wala ka kasiguro, asa padulong imong kalag karong kabuntagon. Dili ni aksidente nga imo ni nadungog karon. God wants you to be saved. Gusto sa Dios nga maluwas ka. Ayaw siya nga kini nga opportunity, privilege nga gihatag sa Dios nga makadungog ka sa pulong sa kaluwasan unya mogawas ka diri nga wala ka maluwas. Wala ka nakasiguro nga langit padulong ang imong kalag. Kung wa ka kasiguro nga langit padulong imong kalag, isa ang imong tuo nga kamot. And I will pray for you. Naaba diri? Ayaw mo kaulaw. Naaba diri karon nga wala pa nakasiguro nga langit padulong iyang kalag, isa imong kamot na walay maglingi-lingi, walay magtanaw-tanaw. And I will lead you to Christ aron ikaw makasiguro po ka nga langit padulong ang imong kalag human sa kamatayon. Naaba diri karon? Ayaw mo kaulaw. Dili ni aksidente nga imo ni nadungog karon. Kinsa pa diri karon nga wala nakaangkon sa kaluwasan, dili sure og kaluwasan. I presume, kita tanan, sure na ta nga langit padulong ang atong kalag. Now, church, I know nga ang Ginoo nakikistorya ninyo. Karon nga kabuntagon. Ayaw tuguti nga mulabay lang ni nga preaching nga wala lang. Kung nakikistorya ang Ginoo nimo karon, you need to do more for the Lord. Kaya kini grasya kaloy lang niya, come forward. Kneel on the altar pagkikistorya sa Ginoo. If nakikistorya ang Ginoo nimo karon, nga you need to do more for the glory of God, then come to the altar. Kneel and pray to God. Kung nakikistorya ang Ginoo nimo karon, dili lang nga musulwining ka, dili lang nga mo partake ka sa pag-serve apan gusto sa Ginoo nimo nga mag full time ka, then be it. Pakikistorya sa Ginoo. Ang Ginoo nakikistorya gyud nato karon. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing kung ang Ginoo nakikistorya nimo. The altar is open. Pakikistorya sa Dios. Pakikistorya sa Ginoo. Kanimo, langitong Amahan, salamat sa imong katawhan nga ni-response sa imong pulong karon. I know nga na kay pakikistorya nila. Padayon ka o Dios sa imong pagmold sa matagusa, sa imong pag-umol sa among mga kinabuhi. Sa pagtudlo ka namo, dear Holy Spirit, ikaw gyud mga giya ka namo. Magalid ka namo. Tudloy kami sa mga tao nga wala nakaangkon sa kaluwasan, nga imong gi-prepare ang kasing-kasing ug unahuna aron makaangkon sa kaluwasan.
Ang amo mga tiil dala ngadto sa mga wala pagyud nakasiguro nga langit padulong ilang kalag. Amo mga tiil o Dios dala dito sa mga tao nga nanginahanglan og kaluwasan Ginoo. Salamat sa imong kaayo Dios. Jesus Christ, salamat sa pag-execute sa kaluwasan. God the Father, salamat sa blueprint sa kaluwasan. And dear Holy Spirit, salamat sa pag-convict sa mga makasasala aron makaangkon sa kaluwasan. I just commit you everything. In Jesus' name I pray. Amen and amen.